Dahil nga yung appointed son, mga kababayan, na sinasabing appointed son of God, hanggang ngayon nagtatago pa din ho sa ilalim ng lupa. ito lang ho talaga, mga kababayan, yung narinig kong appointed son, no? Na nasa ilalim ho ng lupa. Iwanan na ho natin dyan, mga bossing. Etong appointed son na sinasabi nila, mga kababayan, na hanggang ngayon po, hindi pa rin ho lumalabas, mga bossing, nako. Matatawa ho kayo sa ginawa ng PNP. Pero pangalawa ho natin topic, sabi ko nga sa inyo, matatawa ho kayo sa ginawa ng Philippine National Police. Siyempre, sa pangunguna po yan ng gobyerno natin, mga kababayan. No? Pero para po sa akin, kahit katawa-tawa po yung ginawa ng mga kapulisan natin, tama po yun. Bakit ho ba, mga kababayan? Kasi ito, poster. Ayan, liitan ho natin, mga kababayan, ha. Ano daw po ang ginawa nung kapulisan natin, mga boss? Doon mismo, sa bahay ni Kibuloy. Ito hong video na to, maririnig nyo po, pero hindi nyo na makikita. Tatanggalin ko po kasi galing sa ibang news, mga kababayan. Baka i-copyright po tayo. Pero, ang importante naman po, marinig natin yung mismong balita kung ano ang ginawa nung mga kapulisan. Banat! Samantala, naglabas ang pulisan ng mga wanted poster ng nagtatagong si Pastor Apollo Kibuloy, eksaktong 1 linggo mula ng pasukin ng Philippine National Police ang compound ng Kingdom of Jesus Christ. Alam niyo po, mga kababayan, yung unang pagpapakalat po ng mga poster, no, na may nakasulat na wanted Kibuloy, 10 milyon ang patong sa ulo, siguro may mga 2 buwan na din po ang nakalipas, mga kababayan. 2 buwan na din po ang nakalipas, mga bossing. Biruin mo yun. Umalma yung mga yung mga taga-sunod. Yung mga taga-Kojik, yung mga taga-sunod ng Son of God na ngayon po nasa ilalim ng lupa. Biruin mo yun. Son of God, appointed Son of God, nasa ilalim ng lupa. Umalma po sila doon, mga kababayan. Lalo na po ito ngayon, mga kababayan. Kasi po, mismong yung bahay ni Kibuloy, di ba, dyan naman umuuwi, dyan naman nakatira at hinihinala po, no? Na nandyan din sa loob ng Kojik compound, itong si Kibuloy. Nilagyan po ng poster ng mga kapulisan, yung palibot. May ilang ipinaskil sa bakod ng compound pero pinaaalis ng mga abogado ng KOJC. Bakit papaalis? Hinahanap naman talaga si Kibuloy. Di ba? Bakit ipapaalis? Hinahanap naman talaga si Kibuloy. Malay mo. Di ba merong mga aang-aang mga Kojik dyan? Malay mo, yung mga miyembro ninyo, hindi pa alam na wanted pala yung si Kibuloy. At least malaman nila, di ba? Biglang nagka-interes sa 10 milyon, nakita nila kasi nakita yung poster. Wanted pala talaga tong si Kibuloy. Sila na mismo ang magturo. Son of God, bakit po nasa ilalim ng lupa? Sabi ni Eddie Aguilar, hindi ko din po malaman dyan sa mga yan Son of God, naduwag, natakot. Ayaw niyang lumabas. Tuloy ho. Handa na rin ang religious group sa paggunita ng kanilang ika-39 na anibersaryo sa unang araw ng Setyembre. September 1 na, anniversary din pala. Mamaya pag-uusapan ho natin yan, mga kababayan. Anniversary ng Kojik at mukhang hindi naman po sa kanila ipapagamit yung kanilang compound. Siyempre, may investigasyon na nangyayari ho Di ba? May investigasyon na nangyayari. May paghuhukay, no? Na nangyayari ho. Inuhukay ho yung Son of God, mga kababayan Doon na muna kayo sa labas magdaos ng anniversary ninyo. Andy Navarro watching from Toronto, Canada. Long live PBBM loyalists. Tuloy ho natin. At live mula Davao City, nagpapatrol si Johnson Manabat. Johnson, nakakabit pa ba ang mga wanted na poster ni Pastor Apollo Kibuloy? At ano ang plano bukas ng KOJC sa kanilang anibersaryo? Sen, nakakabit pa rin naman ang mga wanted poster ng nagtatagong si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi na nga lang... wala pa din palang nagawa yung mga lawyer nila. No?
hanggang ngayon pa din pala nakakabit yung mga pagmumuka ni Kibuloy na may nakasulat na wanted at may nakasulat na 10 milyong piso. Wala naman din pala silang magawa, no? Para din ho yan yung mga vlogger nila, mga kababayan. Ma'am Chris Rose, shout out po sa iyo. Para din yung mga vlogger nila kung ano-ano sinasabi, papunta ho doon sa Kojik. Sabi nung isang vlogger, hintayin mo ako dyan, Marantan. Akala mo talagang lalaban. Akala mo talagang may gagawing paglaban doon sa kapulisan eh. Nung nakita si Marantan, wala. Sabi Sir Marantan, kamusta daw po kayo? Ganito, ganyan. Biglang mabait. Ganyan naman yung mga vlogger nila no? Kunyari matatapang, kunyari mga palaban ho. Pero tanggalan mo ng camera yan. Sabi nga ni Ben Tulpo, tanggalan mo ng camera yan. Tingnan natin. Alam niyo po, yung mga camera natin, yung pagiging vlogger natin, wag natin gawing panangga. Wag natin gawing sandata para mambastos tayo ng mga kapulisan. Nakita niyo yung mga ginagawa ng mga vlogger nila? Kesyo pumapalag doon sa mga kapulisan. Meron isang beses, 'di ba? Yung tropa ni Banat Bay, saka sila Banat Bay, kunyari, lapit doon sa mga kapulisan. Boss, bakit ginagawa niyo 'to? Bakit ganyan ang ginagawa ninyo? No? Ang dami daw nilang question. Kasi nga ho, matatapang, may mga kamerang hawak. Na kapag ka sila pinatulan doon sa mga pambabastos nila sa mga kapulisan, kita nung mga viewers nila sasabihin, naku, ayan, ginugulpi na yung mga banateros. Di ho ba? Tanggalan nyo ho ng mga camera yan. Tingnan natin kung kaya nilang gawin yung mga yun. Di ho ba? Tingnan nyo, kagaya niyan. Pinapatanggal ninyo yung mga nakapaskil. Natanggal ba? Hindi pa din. Biruin mo, no? Kawawa naman si Kibuloy. Sasabihin ng mga gustong matugis na talaga si Kibuloy. Mark Ramos, huwag kang maawa dyan kay Kibuloy. Hindi naman po talaga tayo naaawa. Kaya lang, mismong bahay niya, mismong yung pinaghahari-harian niya. Tapos may nakapaskil yung mukha niya doon. Wanted ang taong ito. Di ba? Sabi ng walang utak, hari ng mga planeta at impyerno, si Pastor. Diyos ko, mabigat yung sinabi mo, walang utak, ha? Banat! Lamang sa bakod ng KOJC dito sa Davao City matapos ipatanggal ng kanilang mga abogado kanina. Samantala sa kabila ng nagpapatuloy na search operation ng PNP para maaresto si Kibuloy, umaasa ang KOJC na magkakaroon pa rin sila ng pagulitan ng kanilang anibersaryo bukas.